Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nung nakaraan ay pinaksa natin ang hindi muna ang balaga, inuna natin ang al-fasaha, the eloquence o kahusayan. At ipinaliwanag natin in linguistic meaning ang pasaha. No need to repeat, may video ito para hindi humahaba. And also, pinaliwanag natin in terminology, what is al-fasaha in terminology. In terminology, al-fasaha, alam natin ito ay mayroong tatlong uri, fasahatul kalima and fasahatul kalam and fasahatul mutakallim. Meaning kahusayan sa salita, words, at kahusayan sa salaysay, kalam, fasahatul kalam, at kahusayan mismo ng mutakallim ng nagsasalita. At inuna natin nakaraan ang from fasahatul kalima min tanafuril huruf. Meaning, ang isang nagsasalita, nagsasaysay, in fasahatul kalima, dapat niyang hindi ginagawa ang tanafurul huruf. At hindi na natin kailangan din ipaliwanag ito. Dahil napaliwanag natin gaya na sabi ko, by YouTube ito, hindi na kailangan ulit-ulitin pa ito. So, ang pangalawa, unahin ko yung fasahatul kalima, pero pupunta muna ako sa minal garaba, meaning strange. Okay, hindi muna ako pupunta sa fasahatul kalima about mula kapatil kiyas. Unahin, mahaba to maganda dito. Unahin ko muna yung fasahatul kalima minal garaba. Meaning the garaba is salitang ligaw. Ligaw, salita siya, ligaw, kakaiba siyang salita na ang kahulugan ng salitang ito kung bibigkasin ay hindi malinaw. Hindi masyadong maliwanag, hindi masyadong naiintindihan o popular ang salita. Kaya ito ay tinatawag na garaba, meaning salita itong ligaw. So meaning, al-garaba, kaunul kalimati gayru dahiratil ma'na. What's the meaning? Ang garaba, the strange word, hindi ito maliwanag ang kanyang kahulugan, hindi malinaw ang kanyang kahulugan. They call this strange word. Ang isang nagsasalita, para ikaw ay maging pasih, nakaraan, iwasan ng tanafurul huruf. Iiwasan naman natin ngayon ang garaba, strange word. Okay? Like for example, takaka. What is the example? Okay? Takaka. So ito ay hindi alam na salita. Isa siyang ligaw na salita na ginagamit noon ng mga unang Arabo. And remember, kapag ang salita ay ligaw, ito ay napakahirap bigkasin. Nagpapahirap din bigkasin ang salita kapag ito'y gumagamit ang isang nagsasalita ng Arabic ng isang ligaw na salita. So meaning, bima'na, ang takaka noong ginagamit nila, tugater. Okay? So, hindi nagtagal dahil ang taong nagsasalita ng ligaw na salita ay hindi tatawaging paseh o mahusay na magsalita. So that's why they changed it.
Ito yung sinabi ko nakaraan na pinapalitan nila yung mga salitang hindi karapat-dapat sa isang mahusay magsalita. So the takaka, meaning is to gather, at alam natin ngayon, ginagamit ito na ijtamaa. Iyan ang salitang mahusay. Ijtamaa, ijtimaun, no? Ijtimaun. Ijtamaa, yajtami'u. So, pinalitan na nila ang takaka ng ijtamaa, yajtami'u, ijtimaun. Hindi na ginagamit yung words na takaka. Bakit? Ang hirap bigkasin tapos ligaw na salita pa ito. Okay? So, pinalitan nila ito sa ijtamaa, yajtami'u. Para maging eloquence ang isang nagsasalita ng Arabic language. Okay? Alhamdulillah. Another na ginamit nila ay ifrankaa. Okay? Ifranka and then ain. Ifrankaa. So, the meaning of ifrankaa is to move away. To move away from. Ifrankaa. So, ginagamit din nila ito bilang isang ligaw na salita. Meaning to go away, umalis. So, ang ibig sabihin nito, to depart, bima'na in sarafa. That is the words na dapat gamitin ng isang fasi. Instead na ifrankaa is in sarafa. In sarafa yan saripo. Ito ang gamit ng mga fasi. Yung unang ginagamit ng mga Arabo before the Quran na reveal, kita mo yung Quran, na tinuruan din sila ng Quran na maging fasi. Tinuruan sila ng Quran by the will of Allah subhanahu wa ta'ala itapon ang lahat ng mga salitang stranger. Yun ang turo ng Quran at gumamit sila ng mga words na magaan bigkasin at magiging para maging isang fase. So they changed the ifrankaa according to the Quran in sarafa. In sarafa yan saripo meaning to depart or to go away. Okay? To live or to go away. So that is the ifrankaa change into in sarafa. Okay? Also we know you can use also ibtada. Like in sarafa is ibtada, they are same. Ibtada in sarafa. Ibtada yabtaidu in sarafa yan sarifu. So kinalimutan na nila ang ifrankaa. They change ifrankaa. Why? Because if you use ifrankaa, you are not a fase. Because gumagamit ka ng mga ligaw na salita. Okay? Alhamdulillah. So, ang garaba na salita na hindi maliwanag sa kahulugan, mahirap pang bigkasin kapag gumagamit ka ng isang salitang hindi maliwanag, hindi malinis, hindi mahusay na kahulugan, mahirap pang bigkasin, dapat itong iniiwasan ng isang Muslim na nagsasalita ng Arabic. Sino mang ginagamit niya ang mga strange word, hindi siya fasih, hindi siya mahusay magsalita ng Arabiko. Hindi siya bihasa, especially in Quran and the Ahadith. Ang mga salitang halimbawa na ito ay ginagamit sa mga salitang naunang mga Arabo. Remember, subalit kalaunan ay hindi na nila ito ginamit dahil tinrato nila itong bilang salitang mga garaba. Mga strange word, hindi malinaw ang kahulugan, hindi malinaw salita at mahirap pa itong bigkasin. Okay? Alhamdulillah. So meaning, takaka, they abandon it, change into ijtama'a, yajtami'u, and if ranka'a, change into insarafa or ibta'ada. Okay? Alhamdulillah. That is the number 2 na dapat iwasan
ng isang gusto maging pase about the fasahatul kalima. Okay, so may dalawa na tayong dapat iwasan in fasahatul kalima, meaning eloquence in words, ang tanafurul huruf, and also the garaba. Now we will go to number 3. This is a very, very beautiful. And I will give you a lot of example in Quran about this, inshallah. What is the number 3? What is the number 3? Mukhalafatul qiyas. Yes, mukhalafatul qiyas. Alhamdulillah. Mukhalafatul qiyas. So we know the qiyas, this is a analogy. Okay? Analogy. I will repeat. The number 3 is, what number 3? Mukhalafatul qiyas. Okay, mukhalafatul qiyas, meaning, kaunul kalimatu gairu jariya alal kanuni sarfi. Okay, kajam'i bukin ala bukat fi kauli mutanabbi. Meaning, ang mukhalafatul qiyas ay paglabag sa sarf. Sa sarf o sa pagkakatulad o analohiya. Paglabag sa sarf, batas ng sarf. Paliliwanag ko para maintindihan nyo ang batas ng sarf. Okay? Meaning, ang mga salita ay hindi ito ayon sa mga purong batas ng pagsasalita ng Arabic language. Bagkus, nilalabag nila ang batas ng sarf. Okay? Like for example, ang sinabi natin dito, ang bukon, they make into plural bukat, na gaya ng sinabi ni mutanabbi. The meaning of mutanabbi, from tanabba'a, he tell a lies. Okay? Siya ay nagsasalita ng kasalungalingan. Actually, si mutanabbi, kilala ito yung magaling na poetry. But, nagsasalita siya ng mga salitang labag na sinisira niya ang batas ng sarf. Umiimbento siya ng mga salita na hindi ito matatagpuan sa salitang Arabiko. Okay? So, unahin muna nating ipaliwanag ang sarf bago ko sabihin, pakita ang ginawang paggawa niya ng plural sa bukon into bukat. Okay? Bukon. Bukon, ginawa niya ang plural na bukat into feminine. Yamamuannas salim. Okay, sounds feminine plural, bukun, bukat, like muslimatun, muslimatun, like that. Ipakikita natin kung mayroon bang ganyang pattern. At makikita natin na umimbento siya ng salitang bukun to bukat na gawing plural. Hindi ito ang plural ng bukun. I will show you later the plural of bukun, hindi bukat. Okay, what is the sarf? Anong lalabagin sa sarf? In Arabic grammar, sarf refers to morphology or study the words or pag-aaralan natin ang pagbuo ng salita. Sarf ito yung pag-aaral ng paano ang tamang pagbuo ng mga salita. Okay? Ito man ay panloob na instruktura o mga pagbabago ng anyo ng mga salita bilang may mga halimbawa kaukulan, kasarian, panahunan, mga tense, past tense, present tense, future tense. Okay? Also, ang salitang pinanggalingan mula sa isang salita ng mga ugat or the mga conjugation of verb from form 1 to form 10. So meaning, ang sarf, ito yung pinakasentro nito kung paano ka bubuo ng tamang salita. Tamang salita. Bubuoin mo ng tamang salita. Words. Okay? So ito ang pinaka-focus ng sarf. Kung paano mo bubuuin ang isang salita na kung saan ay akmang-akma ang lahat ng gagamitin mo, kahit na ito man ay conjugation, ito man ay mga tense, past tense, present tense, future tense, ito man ay mga singular, ito man ay dual, plural, ito man ay mga bilang, ito man ay feminine, masculine, wala kang lalabagin sa sarf. Kailangan mo sundin ang batas ng sarf kapag ikaw ay gumagawa ng
salita. Okay? Alhamdulillah. At remember, ang sarf, of course, karelasyon niya ang nahwu, ang Arabic grammar. Kailangan marunong ang isang tao sa Arabic grammar para hindi niya malabag ang sarf. Remember that, okay? Alhamdulillah, that is the sarf, meaning wala kang lalabagin sa batas ng sarf o batas ng Arabikong gramatiko. Alhamdulillah. Kapag lumabag ka dyan, maaaring ang isang salita ay mali, maaaring ang isang salita ay magkamali. In this situation, you are not fasih. Even na ang mga salita ay the same meaning, tignan nyo ito, same meaning. Okay, like for example, kafaya kapu, okay, kasiyayak siya, the meaning is fear. Fear, matakot. Also, the rahiba yarhabu, fear. Wajila is also fear. Ittakula, ittakayataki is fear. They are all the same meaning. They are all the same meaning. Pero hindi mo sila pwedeng gamitin ng kahit na anong gusto mong gamitin sa takot na ito. Kapag gumawa ka ng salaysay, mayroon silang kanya-kanyang gamit kung paano mo sila gagamitin. Also, like for example, abawaini in Quran and walidaini. So, in translate ng walidaini o abawaini, both parents. But mayroon silang sariling gamit. Or the conjunction fa, wa, tumma, they are, or al-hurupu, they are conjunction. They are particles of conjunction, pero mayroon din silang mga gamit na hindi mo sila pwedeng gamitin na dahil sila mga particle of conjunction ay gagamitin mo kahit anong gusto mo. Hindi. Mayroon silang mga batas. Like for example, nazzala, anzalna, they are same in meaning dahil kahit sila'y verb, ipinadala, inireveal, ibinaba, but mayroon silang paggamit sa kanya-kanya. So marami akong ipakikitang sample na ganito sa inyo na kahit na ang translate nila ay pareho, but kapag ginamit nyong mali, hindi tama ang ginamit nyo bagamat parehong translate, sinira nyo ang tamang accurate na translate ng Quran o pagsasalita ninyo kapag gumagamit kayo ng balabaligtad. May mga kabaligtaran sa mga ito. Ipakikita natin ito, inshallah, kung makaabot tayo ngayon dito. But ang unahin natin dito ang bukat. Okay? Yung sinabi ni Mutanabbi na ginamit niya sa plural ng bukon ay bukat. Bukat. Okay? Okay. So, dahil sa ang bukat, from bukon singular, bukat, gumamit siyang plural bukat, nilabag niya ang plural. Sabi ko kanina, di ba, may plural, dual, singular, sa sarf, feminine, masculine, nilabag niya ang paggawa ng batas ng sarf. Because he make plural from singular, feminine, sounds feminine plural na hindi ito kilalang salita at wala sa Arabic language. In this situation, gumawa siya ng plural na linabag niya ang batas ng sarf. Linabag niya ang batas ng sarf. Like for example, ang pagsabi niya sa bukon ng bukat. Okay? Alhamdulillah. So, ibig sabihin, like here, sinabi niya, فَإِنْ يَكُوا بَعْدَ النَّاسِ سَيْفًا. Kung ang mga ilang tao ay mga espada, okay? Kung ang ilang mga tao ay espada ng kaharian, ladawlata, fapinnasi bukat, okay? Kung ang mga ilang tao espada ng kaharian, so mayroon trompeta. I-use the words bukat from bukon at trumpets. Okay, para kay Mutanabbi, ang plural na ginamit niya sa bukon ay bukat. Watabulu idal kiyasi fi jam'i abwak. Meaning, ang sounds feminine na itong plural na ginamit niyang bukat ay hindi ito salitang Arabo. Nag-imbento lamang siya. Okay? Ginawa niyang plural, bukon, bukat, na kung saan ay hindi ito kilalang salita. Ginabag niya ang sarf, batas ng sarf na hindi matatagpuan, remember, sa salitang Arabic language, ang sounds feminine plural na ito. Okay? Alhamdulillah.
So ano ang sounds feminine ng bukon? Abawak. Abawakon. Okay? Abawakon. Meaning ito ang kanyang sounds plural. Abawakon. Not bukat. Hindi bukat. Okay. Okay, what's the plural of bukon? Trumpet? Abawakon. Now, in the Arabic language, ito, hindi ko tinuro sa Arabic grammar to, even in my YouTube. Kasi pang ano to pang balaga to We have turn patterns in sound, para malaman nyo ang sounds feminine plural, we have a turn patterns kung kailan magkakaroon ng sounds feminine plural. Okay? We have ilang pattern para magkaroon tayo sounds feminine plural? 10 patterns. Okay? Number 1. Ten sounds feminine plural. 10 sounds feminine plural pattern. Titignan natin kung may pattern ng bukat. So kapag walang pattern ng bukat sa 10 sounds feminine plural na mayroon ng Arabic language, kapag wala, nilabag niya ang batas ng SAR. Meaning hindi siya marunong magsagawa ng mahusay na salita. At gumawa pa siya ng inventong salita na bawal ito. Mali ito. Hindi ka maintindihan ng tao dahil ang ginamit mo, hindi alam yan. Number 1. Feminine name. Feminine name. Ano ba sa Tagalog to? Pangalan pambabae, no? So, mayroon tayong pattern para malaman natin ang number 1 pattern. Malaman natin ang sounds feminine plural kapag feminine name. Okay, like for example, Patimatun. Ilang Patima yan? Fatima 2. Deep thought. Ilang Fatima yan? Okay? Fatima 2. So the plural of this is Fatimatu. Okay? Fatimat. Fatimat. So that is the openta, the tamarbuta. Fatimat. Fatimatu, Fatimat. Okay? That is number 1 pattern. Feminine name. Ilang Fatima yan? Marami. Plural yan Meaning maraming Fatima. Meaning they are Fatima. Fatimat. Meaning silang lahat ay Fatima. Number 2, and with the feminine tamarbuta. And with the feminine tamarbuta. And with the feminine tamarbuta. So, the number 1 pattern feminine name. Number 2, kapag nagtatapos ng tamarbuta ang isang salita, feminine yun. Okay? Most of the time, magamat may panlalaking, may nagtatapos ng tamarbuta, hamsatu, ikrimatu, but konti lang yun. 99% kapag ang words ay nagtatapos ng tamarbuta, ito ay feminine words. So kapag ang words ay nagtatapos sa tamarbuta, either like this. Kapag ginawa natin itong plural ay magiging, kapag ito ay nagkaroon ng plural in the pattern also of the sounds feminine, plural. So what's the, like for example, what is the plural of shajaratun? Shajaratun, it will become shajaratun, okay? Shajaratun, like this. Sounds feminine plural, di ba? Natatapos ng tamarbuta, shajaratun. Yung isa, Fatimatu. And the number 3 is, buburay natin yan. Iano nyo na lang Camera nyo na lang, okay, sa YouTube. Kasi kapag nag-explain ako,
at nagsusulat kayo, kailangan nyo pumokus dito. Ang gawin nyo, gaya ng sabi ko, camera, handa ninyo, then kunin nyo na lang, dahil masisayang ang oras natin marami, kung muntay kayo magsulat, nakaupo lang dito, walang ginagawa, so hindi tama, naka-YouTube to. So, at ganoon din, kahit hindi kayo magsulat dyan, pwede kayo bumalik sa YouTube, doon kayo magsulat, o kaya doon sa group na ginawa ko para sa atin, o kaya abangan nyo sa page ko, o kaya sa Facebook, pwede nyo Zoom. No problem, okay? Alhamdulillah. Number 3, the feminine adjective. Feminine adjective with the feminine tamarbuta. Okay? Pambabae siya, feminine adjective. What is adjective in Tagalog? Panguri? Ha? Adjective is panguri, di ba? Okay. With the feminine tamarbuta. Okay. Kailangan adjective siya. Kanina, hindi siya, kailangan, pag sinabing adjective yan, pang-uri yan. Okay? Like for example, mordiatun. Mordiatun. That is a adjective. Mordiatun. And then, the feminine, sounds feminine plural, mordiatun. Okay? Mordiatun. That is number 3 pattern. Wala pang bukat, no? Di lumalabas pa yung pattern para sa bukat, bukod-bukat. Okay. Number 4. The description of the irrational male. Meaning, number 4, paglalarawan, Tagalogin ko. O sabihin ko na lang, ha? Total, kung kahit sasabihin ko yan, makukuha nyo. Number 4, paglalarawan. Okay, sa YouTube, pwede mo stop yun, post, sulat, di ba? Okay. Paglalarawan na hindi makatwirang panlalaki o walang sapat na isip. Example, para itong treating feminine. Para itong treating feminine. Jibalon. Jibalon ba feminine? Kung treating natin, itong plural na ito from Jabalon, feminine ba? Yes. Because lahat ng walang akil, if you make into plural, you must treat into feminine. Tama? Tama. Kutubun. Hada kutubun. Hadihi kutubun. Treating singular, feminine. But they are plural. But they treat natin singular, feminine. So like for example, Jibalon. What is Jibalon? Mountains. From Jabalon. So this is a feminine. Okay? This is a feminine. Shahikatun. Feminine ba yun? Ha? Shahikatun. Ayan. Jibalun, Shahikatun. Okay? I think there's a alif. Shahikatun. Feminine, plural. Shahikatun. Number 5. Pinagmulan ng lumabas sa 3 titik ay hindi na kumpirma sa aksyon nito. Pinagmulan na lumampas sa 3 titik ay hindi na kumpirma para sa action nito. Like for example, ikramun. Okay, I will erase. This number 5, like for example, ikramun. Ikramun, ito ay pinagmulan na lumampas sa 3 titik. 1, 2, 3, 4. Lampas? Lampas sa 3 titik. At hindi na kumpirma para sa action nito. So what is the sounds feminine plural? Ikrimatun. Ikramun, it became ikrimatun. Number 5 pattern of sounds feminine plural. Ikramatun. Ikramun, ikramatun. Okay? Ikramun, ikramatun. Number 6.
Wala pang bukat, no? Number 6, yaong small diminutive masculine, meaning walang rasyonal na kahulugan. Maliit na salita, ngunit walang rasyonal na kahulugan. Walang rational na explanation. Walang rational na meaning. Okay? Like for example, mapailu darahimo. Darahimo. Okay? Ito ay salitang diminutive masculine. Okay? Na walang rational na kahulugan, wala itong rational na explanation o meaning. So, what is the plural? Durayhimatun. Feminine? Feminine, no? Okay. Durayhimatun. Ayun, no? Palaging mayroon atun. Durayhimatun. Number 7. Pagtatapos ng pinahabang feminine na may alip maksura. Okay, mamduda, sorry. May alip mamduda, yung matuwid. Nagtatapos yung salita ng alip mamduda. Like for example, this is a number 7? Number 7. Okay. Mahra. Mahra. Sa anong ending letter niya? Alip maksura. Di ba? Alip mamduda. This is mamduda. Alip maksura is like ya. This is mamduda. So meaning, nagtatapos sa pinahabang feminine na mayroong alip mamduda. Pag ginawa mo ito, hahaba ito na magiging feminine. Okay? What is the sounds feminine plural? Mahrawatun. Ayun na, pinahaba na siya. Nag-ending siya ng alip. Pag ginawa mo sounds feminine plural, hahaba siya. Okay? Mahrawatun. 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 Also, ending, alip ya. Like for example, decree. Decree. Okay, this is number 8. Decree. This is number 8. The other, they said, this alip maksura, ending. But malitaw naman, nameya. But sometimes, tangya, walang tuldok. Alip maksura, they call this alip maksura. Okay, like for example, bigyan nyo nga ako in verb. Kawa. What is kawa? Ayan, no? Wala siyang tuldok. This is a alip maksura. But actually, this is, kawa, kawayna. Kawayta, kawaytuma. Diba? That's why they say sometimes, decree, instead na ito ay ending niya, they also said alip maksura. Like this. No that. So, decree, what is the plural of decree? Dikriyatun. What is the plural? Dikriyatun. Sounds feminine plural? Sounds feminine plural. Dikriyatun. Okay? Dikriyatun. Atun. Okay? Dikriyatun. Number 9, pangalang isang walang buhay na objekto, no akil, nagsisimula sa iban or di. Like for example, Ibnu Awa. Ibnu Awa. Ibnu Awa. Awa is jackal. Ending maksura, no? Awa is jackal. Meaning, pwedeng i-translate ang jackal, taong manlilinlang. Anak ng taong manlilinlang. Okay? Or also jackal, maliit na hayop na tulad ng lobo. Anak ng isang maliit na hayop tulad ng lobo. That is a awa. Ibnu Awa. Okay? Wa banatu awa. Kita nyo? What is banatu? Sounds feminine? Plural.
Ibnu awa wa banatu awa. Ibnu then banatu. Also the D. Dilqaida. What's the plural? Dawatu. Dawatul qaida. So that is a number 9. And number 10, the last is the every foreign. Ano yung foreign? Dayuhan. Sa bawat dayuhan na noun, every foreign noun, na kung saan ay walang plural. Wala siyang plural. Foreign names, walang plural. So, itatrato itong kabilang sa mga sounds feminine plural. Like for example, taligrapon, or you may say, at talipon. What's talipon? Parang telepono, no? Talifon or taligrapon. So, taligrapon, talifon, wala silang plural. They are foreign names, but kasama sila sa sounds feminine plural. So, now ang tanong, no pattern in bukat. No pattern in bukon to make it bukat. Okay, bukon. Then gawin plural. Bukat, sounds feminine, plural. Bukatun, bukon, bukatun. Walang pattern. So saan kinuha ito ni Mutanabbi? This is a invented words. In this situation, sinira niya ang batas ng sarf. Hindi siya marunong magsalita. Sinira niya ang batas ng sarf. So, hindi mo pwedeng sirain ang batas ng sarf na mukhalafatul qiyas. That is fasahatul kalima min mukhalafatil qiyas. Hindi mo pwedeng sirain ang sarf. Kapag siniraan mo ang batas ng sarf, hindi ka fasih, pwedeng hindi ka tanggap-tanggap ang iyong salita. Hindi ka tanggap-tanggap ang iyong salita. So, what is the plural? Bukon, abawakon. The plural of bukon is not sounds feminine plural, kundi ito ay abawakon. Okay? Abawakon is the plural of bukon. So in this situation, kapag ginawa nila ang mga ganitong sitwasyon na umimbento ng salita na hindi ito matatagpuan sa Arabic language, hindi sila fasih, sila'y mga sinungaling, sila'y sumisira ng tandisan sa batas ng zarf. Okay? Alhamdulillah. Another na mukhalafatul qiyas, ang pagsira sa batas ng sarf. We know kapag nag-aral tayo ng conjugation verb, kapag mayroon idgham, ay obligasyon nating pagsamahan ang dalawang letrang magkatulad. At pagdating doon sa mutaharrik pronoun, doon natin babasagin ito para i-conjugate natin yung verb. Okay? Like for example, ajlala. Mayroon ba tayong idgham? Nasaan? The double lam. Anong ginagawa dyan? Sabi ko, ang sarf, ang focus niya, yung gumawa ka ng paano ka gagawa ng salita. Accurate, akma, tama. Hindi sisirain ng batas ng sarf. At alam natin, ang sarf ay may kaugnayan nito sa Arabic grammar. So kapag Arabic grammar ang pag-uusapan, hindi mo babasain itong ajlala. Ibibigay mo ang fatha dito, then you may combine the two lam, it will become ajalla. Okay? Ajalla, jalilun. Okay, what's the masdar? Jalilun. Jalilun. Ajalla. So kapag ito, what's the meaning of ajalla? Someone noble. Someone noble. So, if you pronounce this, instead na ajalla, ajlala, sinira mo ang batas ng zarf. So, pagdating sa conjugation ng verb,
Hindi mo pwedeng i-conjugate ang ajlala, ajlala, ajlalu, ajlalat, ajlalata. Yes, pagdating dito sa muhataharik, basagin mo siya. Ajlalna, ajlalta. Yes, ito ang batas ng SAR. About conjugation of Arabic grammar about verb. Pero yung sa una, ajlala, ajlala, no. Ajalla, ajalla, ajallu, ajallat, ajalata, then ajlalna. So kapag ikaw ay nagsasalita instead na ajalla, ajlala, or ajlala, ajlal, ajlalu, ajlalat, that is wrong. Hindi ka pase. Bagamat ang pinagmulan ng ajalla ay from ajlala, pag ginamit mo ajlala, ajlala, ajlalu, ajlalat, you are not pase. Hindi ka mahusay magsalita. Bakit? Nilabag mo ang batas ng SAR. Nilabag mo ang batas ng SAR. Another example, amdada. Amdada. May letter bang idgham dito? Meron ba dapat idgham dito? Dada. Double da. Okay? Amdada, he pronounce. He pronounce. Okay? What's the masdar? Madidun. Madidun. Okay? Meaning, he pronounce, he prolong, he extend, pwede yan. But kapag sinabi mo nagsasalita ka, amdada, that is wrong. What is the correct? Amadda. That is the correct. Bibigay natin pata, then pagsamahin natin to, it will become amadda. Iyon ang tama. Hindi mo pwedeng gamitin amdada, amdada, amdadu, amdadat, amdadata. Yes, pagdating sa mutaharik, amdadna. Pero yung lima, hindi pwedeng amdada. Instead, sabihin mo, amdada, amadda, amadda, amaddu, amaddat, amaddata. Napakadaling i-conjugate. Hindi mahirap. Ito ang isang epekto nang gumagamit ka ng nilalabag mo ang batas ng SAR, pati pagbigkas, mahihirapan ka. Okay? Another example, ito, sikat ito, syadidun. From asyadda. Asyadda. Kung babasahin mo itong ashdada, ashdada, you are not paseh. Why? Bakit ka hindi paseh? Nilabag mo ang batas ng ano? SARP. Kung paano ang focus ay bumubuo ng tamang salita. Ang pinaka-focus niya ay bumuo ng tamang salita. Okay? Asyadda, ashdada, asyadda. Hindi mo babasain ashdada. Asyadda. From asyadda, ang masdar, syadidun. What is syadidun? Intense. Matindi. Severe. Okay? In this situation, kapag ginagamit mo ang ajlala, amdada, ashdada, in this situation, you destroy the rules of grammar, the rulings of SAR. In this situation, hindi ka marunong magsalita. You are not qualified to be a paseh. Nakuha nyo? Okay, now, I will give you yung sinasabi kong about Quran. Pareho sila sa translate, pero hindi mo sila pwedeng gamitin ng ganun-ganun na lamang kung anong gusto mong gamitin. I will give you example, sabi ko sa inyo, marami akong bibigay na example sa inyo as long as you wish, hanggat gusto ninyo. At alam kong mag-i-enjoy kayo. In balaga, dito nyo ganap na maiintindihan ang ganap na accurate na translation ng mga revelasyon. Hindi lang basta-basta itinatranslate na katulad ng nababasa natin into Tagalog. Hindi. Alam na alam nyong accurate ang translate ng mga revelation if you study the balaga. Okay? Now, I will give you na pareho ang kanilang meaning. Pero hindi nyo sila pwedeng gamitin na kung anong gusto nyong piliin ay gagamitin nyo na lamang. Unahin natin ang nazzala and anzala. Okay? Unahin natin ang
Anzala, nazzala. Anzala and nazzala. What form is anzala? Form 4. What form is nazzala? Form 2. Form 2. Anzala yunzilu, nazzala yunazzilu. Okay. These words are from the origin of the verb form 2 and form 4. Okay? At na-mention ito how many times in Quran? Either ang kanilang masdar, either ang kanilang mudaryon, ma'lum majhul. Ang importante, may konektado siya sa roots anzala, nazzala. The meaning of anzala and nazzala are same. To descend, to reveal, ipinadala, ibinaba. Pareho-pareho ang kanilang meaning. Ini-reveal, ipinadala, ibinaba. To descend, to reveal. Walang pinagkaiba. Pero bakit ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dalawang words na ito? What is the wisdom? Ito, balaga ha? Hindi ka pwede, what's the focus of balaga? Paano ka gagawa o bubuo ng tama na mga salita, words by words, para ikaw ay maging fasih. What's the meaning fasih? Magaling, mahusay kang magsalita. You are qualified na mag-imam, mag-khutbah, mag-recite, makiharap sa mga tao. Alhamdulillah. Also, you are qualified to make a tafsir because you are a fasih. Alam mo sigurado yung mga kahulugan ng revelasyon. Okay? Like for example, in chapter, I think this is a chapter 3. Ito, makikita nyo sa YouTube to, tatabi yung aya sa akin. Okay? Ang nakalagay dito, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, nazzala. Anong ginamit? Nazzala alayka. Anong ginamit na verb? Form 2, nazzala. Okay? Nazzala alaykal kitaba. Nazzala alaykal kitaba bilhaq. Okay? Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala. Ano yung pangalawa? Wa anzala Taurata wal Injil. In this ayah, in Suratul Imran, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nazzala at binanggit niya ang anzala. Yung nazzala alaykal kitaba, binig ito ay kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning, nazzala, ipinadala namin, inireveal namin sa iyo, O Muhammad, ang ang isang aklat sa katotohanan na musaddikal lima bayna yadayhi, na kinukumpirma, pinatotohanan ang nauna pa rito. At wa anzalna, pares ang translate, ipinadala, inireveal namin ang Taura at Injil. Okay? So in this situation, unahin natin ang nazzala. Alam natin pag nag-aral tayo ng Arabic grammar, ay mga halaga sa SARP, ang Arabic grammar, alam mo kasi lalabagin mo ang batas ng SARP kapag hindi ka marunong ng grammar. The meaning of form 2, verb, in Arabic grammar ay maaaring itong extensive or intensive. Ano meaning extensive, intensive? Meaning pwedeng isang salita pero matindi or salitang paulit-ulit. Halimbawa, sabihin natin, kattala. What's the meaning kattala? Minasakir niya. Tingnan mo yung salita. Antindi? Minasakir niya. Hindi niya pinatay. From form 1, katalahikil, di ba? Katalahikil, pinatay niya. Pag ginawa mong form 2, the translate can be extensive or intensive. Pwede manyari ang kanyang translate, katala, minasakir niya. Ang salitang pinatay at masakir ay magkaiba. Matindi ang masakir. Or also, pwedeng itong paulit-ulit. Like for example, what is the meaning of hikat? Kata'a. What's the meaning of ikat? Pinutol niya? Hinati niya? Kata. In form 2, kata. Pwedeng pinagputol-putol-putol niya. Ulit-ulit ba? Ulit-ulit ba? Yes. So here, if you read in the Quran, nazzala.
yunazzilu or either tanzilul kitabi la rayba fihi. Ito yun? Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Diba? What's tanzilul? The master of nazala. Basta konektado sa nazala. If you read in Quran about the books, Quran is also kitab. The meaning is paulit-ulit. What's the meaning of nazala? Paulit-ulit na ibinaba, inihayag, pinadala. Hindi one time. That's why if you read in Quran, dito binasa natin in chapter 3 verse 2, nazzala alaykal kitab, meaning ibinaba namin sa iyo ang Quran ng bit by bit. Paulit-ulit, paisa-isa, paunti-unti, within 23 years. That is the translate of nazzala alayka. What's the translate? Kapag binasa niyo yung Quran na translation, inihayag namin sa iyo ang aklat Muhammad. Di ba? Inihayag, no? Ipinadala namin ang aklat sa iyo Muhammad bit by bit because of nazzala. Dahan-dahan, within 23 years according to the pangyayari. Yun ang translate ng nazzala alayka. Nazzala alayka al-kitaba. We sent to you the book bit by bit. And only the Quran ang pinadalang bit by bit. So wala kayong makikita sa Quran na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Taurah at Injil from form to nazzala, yunazzilu. Wala. Bakit? Hindi sila bit by bit na pinadala. Only the Quran na pinadalang bit by bit. That's why Allah subhanahu wa ta'ala use in Quran, kapag Quran ang tinutukoy na pinadala ito kay Muhammad, He use nazzala. Nazzala, yunazzilu, or tanzilun, etc. Either ma'lum, majhul, ito ay tinutukoy na pinadala sa iyo Muhammad ang aklat na Quran ng bit by bit, unti-unti. Yan ang ibig sabihin. So here, nazzala alaykal kitaba bil haqq, pinadala namin sa iyo ang Quran, ang aklat ng unti-unti sa katotohanan. Nakita yung translate na accurate? Kaya qualified ka magtafsir eh. Kasi ikaw ay mahusay magsalita eh. Ha? Okay. Now, let's take a look the anzala. Anzala, the meaning is reveal one time. What's the difference of nazala? Reveal, pwedeng ang form to extensive or intensive. Paulit-ulit o isang salitang matindi. But form verb anzala, ipinadala, inireveal, inihayag, only one time. So here, wa anzalat Taurata wal Injil. Anong ibig sabihin? At ipinadala namin ang Taurah ng isang beses. Meaning isang beses, not bit by bit. Ipinadala namin kay Torah, kay Musa alayhis salam, Injil, kay Isa alayhis salam, one send down. One revelation. Ibig sabihin, isang reveal lang, isang ayag lang, isang baba lang. Buo, ibig sabihin. Nakuha niyo, brother? At ipinadala namin ang Taurah, because amsala, ng misanan, buo ang Taurah at Injil. So when you read the Quran, ansala, meaning ipinadala namin ang aklat ng minsanan lamang. Kapag na-read nyo ang nazzala sa Quran, tungkol sa aklat ng Quran, pinadala namin ito kay Muhammad. Pag sa'yo Muhammad lang, sallallahu alaihi wasallam, meaning sa kanya tinutukoy, bit by bit. Eh paano kung tinukoy niyang Quran ay anzala ang ginamit? Meron din kasi ang Quran, tinukoy na ito ay anzala, from the roots of ansala. Like for example, inna anzalnahu. What's the meaning of inna anzalnahu fi laylatil qadar? Ano yung hu dito? The Quran. Inna anzalnahu. What's the meaning of anzalna? Reveal one time. Inna anzalnahu, meaning who? The Quran, the books. Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Sa gabi ng Laylatul Qadar. Also in the other ayah, that is ayah 97, chapter 97, verse 1. Also in chapter 44, verse 3, inna anzalnahu fi laylatil mubarakah. Inna anzalnahu, meaning the Quran, the book, one time, sent down. O ginamit din dito ang anzalna. Anzala, anzalnahu, anzala, from anzala. Meaning,
ipinadala ang Quran ng misanan lamang. Because of anzala. Hindi pwedeng paulit-ulit to. Walang ganitong batas sa Arabic grammar ang form 4 na paulit-ulit except form 2. So paano natin ito ipaliliwanag na ang Quran ay ipinadala ng misanan lamang? So now, anzala, paano iriribilang anzala, Jacob? Only one time. So kapag nabasa nyo about Quran, na ginamit ay anzala. About Quran to, hindi Taurah, hindi Injil. One time lang to. Hindi ito patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay patungkol sa pagbagsak ng misanan sa unang kalangitan, na buo na ibinagsak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinutukoy niya kapag ansala, ang ginamit sa Quran, ibinaba niyang buo. From al-mahfu. Dito sa kaunaang kalangitan, ang buong Quran. Then, ibinababa ito bit by bit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gagamitin doon from nazzala yunazzilu. I repeat, kapag nabasa niya sa Quran, ang ansala at tumutukoy ito sa aklat na Quran, ang ibig sabihin, ipinadala itong one time sa kalangitan, unang kalangitan. Kapag nabasa niyo ang nazzala, or iba pang term ng nazzala yunazzilu or majul ma'lum or the conjugation of this, meaning ibinaba ito kay Muhammad na bit by bit. Nakuha niyo, brother? Like for example, in Quran, in chapter 2, verse 185. Syahru Ramadan alladhi, sa buwan ng Ramadan, unzila fihi al-Quran. Ibinaba namin itong Quran. Okay? Hudal linnas. Gabay sa tao. Okay? So here, ibinaba ang ginamit. From anzala, but majhul, not ma'lum, unzila. Ilang beses ibinaba ito? One time or paulit-ulit? One time. So dito sabi niya, sa gabi ng Ramadan, ibinaba namin one time ang Quran. Gabay sa tao ito. Saan binaba one time? Dito sa kaunaang langit. Meaning, hindi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang tinutukoy. Ang tinutukoy kapag Quran, ginamit ang anzala, yun silo, luman, ay ma'lum, majhul, or the conjugation from ansala, ibig sabihin, ibinaba ang Quran one time, ang tinutukoy palagi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binabang one time sa kauna-unaang langit. Nakuha nyo? That is the difference of ansala, yun silo. Ansala, yun silo, inireveal, inihayag, ipinadala, only one time. Buo, one time. Pag nazala, yunazzilu, either ma'lum majhul or the conjugation from this, ibig sabihin bit by bit. So that's why in Quran kapag binanggit ang anzala one time at hindi binabanggit sa Taurah at Injil ang nazzala yunazzilu, only anzala. Not like in Quran, pwedeng form 2, pwedeng form 4. Kapag form anzala, minsanan tinutukoy yung pagbabasa unang kalangitan ng buong one time ng Quran. At pag nazzala, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam yan, aklat ng Quran, bit by bit. So napakalinaw kung hahanapin mo ang translate sa Quran na ang Quran ay pinadala ng bit by bit because of what? Because of nazzala. Ita-translate mo ang Quran ipinadala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ng unti-unti. Pero kung di ka grammarian, hindi ka nag-study balaga, ita-translate mo lang itong ipinadala kay Muhammad without understanding. Kaya naman, in this situation, kapag pinagpalit mo ang paggamit dito, nilabag mo ang sarf. Hindi ka paseh, nilabag mo ang tamang paggamit ng mga verb, nilabag mo ang batas ng gramatiko, nilabag mo ang batas ng sarf. Bakit? Dahil kung ita-translate mo, sasabihin mo ang nazzalat Taurata wal Injil, same meaning, pinadala, inireveal ang Taurat at Injil. Lilitaw na ang Taurat at Injil ay pinadala ng unti-unti. Palpak ang iyong pagsasalita. Palpak. Hindi ka pasi. Bakit? Kailan ipinadala ang Taurat at Injil ng dahan-dahan? Wala. Minsanan, Quran lang ang pinadala ng unti-unti. That's why, kahit na sila ay same meaning,
pero hindi mo sila pwedeng ipag-replace ng kanilang mga lugar. Dahil pag pinag-replace mo ang paggamit sa kanila, you lost the accurate translation of Quran. You lost the translation of the words. Now, you are not fussy, gumagamit kang same meaning. Yes, nazalaan sala, pero hindi mo alam ang tamang paggamit sa kanila. In this situation, kapag pinagbaliktad mo sila, pinag-replace mo sila, you lost the accurate translation ng mga salita. That's why in Quran, tinuturuan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung paano maging fasih. Tinuro niya ang tamang paggamit ng mga bagay na kahit magkaalintulad ang meaning, pero mayroon silang sariling mga tamang paggamit. At yun ang dapat malaman ng isang nagsasalita ng purong Arabic, nang sa ganun siya ay maging fluent, magaling magsalita, mahusay kang magsalita. Okay? Alhamdulillah. Another in chapter 2, verse 1 and 76. Dalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. What is the translate? That is because Allah sent down the book Quran. Sa katotohanan. Dalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Anong ibig sabihin nazzala al-kitaba bil haqq? Ipinadala niya ang Quran ng unti-unti sa katotohanan. Very good. That is the translation of nazzala al-kitaba bil haqq. Ipinadala niya ang Quran ng unti-unti, meaning sa iyo to, Muhammad, because of nazzala. Nazzala, hindi pwede doon sa pagbabasa isang beses sa langit. Bakit? Anzala lang dapat doon, dahil one time yun. So pag nazzala na, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam to, ipinadala namin sa iyo ang Quran sa katotohanan, unti-unti. And that is true. Within 23 years, ipinadala ang Quran kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ng dahan-dahan, unti-unti. Alhamdulillah. Another example in chapter 7, verse 196. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab. Inna waliyallahu. Truly, my wali is Allah. Na siyang nag-reveal ng aklat. Nazzala al-kitab. Na siyang nag-reveal ng unti-unti na aklat na Quran. Yes, that is the translation. Okay, I repeat. Inna waliyallahu, katotohanan, ang aking wali ay ang Allah. So, apply kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibilas, kahit sa atin. Ang wali natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And then, alladhi nazzala al-kitaba, na siyang nagpadala ng aklat. Anong translate mo dito? Na siyang nagpadalang one time, nazzala al-kitaba, o paunti-unti? Yakub. Bit by bit. Now you know the accurate translate of nazzala al-kitaba, ipinadala ang aklat ng unti-unti. That is the translation ng Quran kapag nagamit ang nazzala, ipinadala itong unti-unti kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What about the alif lam mim? Tanzilul kitabi la raiba fi. That is the masdar of nazzala. Tanzilul kitabi la raiba fi. Paano yung translate yun? Ang kapahayagan ng aklat, ang revelasyong aklat. Paano yon? Tanzilul kitabi, la raiba fihi. Ang revelasyong aklat na unti-unting pinadala ay walang la raiba fihi, walang alinlangan dito. That is ay tanzilul kitaba, ang pag-reveal, paghayag ng unti-unti ng Quran ay walang pag-aalinlangan dito. Also, like for example, in chapter 14, verse 1. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka. Kitabun anzalnahu ilayka. Paano ibig sabihin nun? Hindi mahirap siya. Dito, makukuha niyo yung translate nito. Kitabun anzalnahu ilayka. Kitabun anzalnahu ilayka. Isang aklat na ipinadala namin. Kitabun anzalnahu ilayka. Ipinadala namin ito. Kanino? Sa iyo. Ano yung hu doon? Kitabu. Yes, na kitabu. Okay. We will check. Alif lam ra kitabun anzalnahu. Okay? Ilayka.
Okay? Ilaika. Meaning, litukrijan nasa, minadulumati ilan nuri bi'idni rabbihim. Yes, ila siratil azizil hamid. Anzalna. Isang aklat na inahayag namin ito, tabuk sa iyo, Muhammad. Paano nyo ita-translate yan? Anong ginamit? Form. Anong translate ng form? One time na pinadala. Anong ibig sa isang aklat na pinadala namin ito sa iyo, Muhammad? Meaning, ipinadala ba namin one time sa ito, Muhammad? Paano nyo ita-translate ito? Kasi kung ita-translate mo, isang aklat na ipinadala namin ito sa iyo. Ibig sabihin, one time to, ilaika. Ansala, di ba? Isang aklat na ipinadala namin, one time ito sa iyo. Ganun ba? Ganun ba translate niya? Paano yung ansala sa aklat ng Quran? Paano yung translate niya? Ibinabang one time sa unang kalangitan. So, ita-translate nyo, isang aklat na ibinaba namin ng isang buo ito sa unang kalangitan para sa iyo. Hindi ito automatic binaba sa kanya. Ibinaba namin itong aklat na ito ng one time sa unang kalangitan at ito ay meaning para sa iyo. At ibababa namin meaning bit by bit para sa iyo. So the translate of Kitabun Anzalnahu, isang aklat na ibinaba namin ng isang buo ito. Meaning sa unang kalangitan para sa iyo, Muhammad. Hindi yung isang aklat na ibinaba namin ito para sa iyo. Meaning parang lumilito, binigay namin ng buo, isang aklat. No. That's why in Balaga, makikita nyo ang tamang accurate na translate ng mga revelasyon ng Samantala. If there's a words in Quran, they are different words. Form 1, form 2, form 4. But they are the same meaning. Alalahanin ninyo. Kahit parehong-parehong meaning nila, may sarili silang kinalalagyang formation. Hindi nyo sila pwedeng ipagpalit. Subukan natin ipagpalit ngayon. Yung kanina, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinadala niya ang Torah at Injil. Palitan natin. Okay, yung Nazala, pwede mong gawin Nazala eh. Pero yung Torah kaya, Nazala alaykal kitaba bil haqqi musaddikal lima bayna yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Now palitan natin ang wa anzalat Taurata wal Injil ng wa nazzalat Taurata. Parehas bang meaning nila? Nazzala, ansala? Parehas, di ba? Palitan natin. Wa nazzalat Taurata wal Injil. Yung ansala tinanggal ko, pinalit ko yung nazzala. Tatama ba ngayon ang translate nito o naging lost translation na to? Lost translation. Because why? Because nazzalat Taurata wal Injil, meaning pinadala itong Taurah at Injil ng bit by bit, unti-unti. So meaning, sinira mo ang batas ng sarf. Sinira mo ang batas ng sarf. Sinira mo ang batas ng gramatiko. You are not paseh. And the translate will be lost. Mawawala ang accurate translate ng iyong salita. Remember that. Okay? Meaning, in this situation, hindi natin pwedeng ibahin, i-replace ang lugar ng Nazala, ansala sa Taurah, Injil, at saka Quran. Nakita nyo? Okay. Another example, I will give you one also, ilang ano na yan? 1 hour, 11 minutes. 1:11. 1:11? Okay. Isa pa. Nag-enjoy tayo eh. O stop tayo rito. Stop muna tayo rito. Okay? Okay na isang oras talaga. So we will stop here. Sa susunod, magpapakita pa tayo ng ganyan na maraming ganyan sa Quran. Ha? Like for example, kapa, yakapu, kasyayaksya, itakayataki, rahiba, yarkabu, wajila. The meaning is same, fear. Pero bakit iba-ibang paggamit ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang kanilang kaibahan? Di ba? At marami pang iba, inshallah. Okay? So, inshallah, pagpapatuloy natin to sa... Kailan ba susunod dito? Webis lang to eh, no? Every Webis lang na wala pa tayong bakanting araw dito. Inshallah, magkaroon tayong bakante para bumilis din tayo dito, no? Okay, we will stop here. Inshallah, magpapatuloy tayo sa susunod. Magpapakita pa tayo ng mga salita sa Quran na magkaparehong kahulugan, pero iba ang kanilang mga paggamit
Iba yung dating ng kanilang salita. Pero ang kahulugan, parehong-pareho. Pero hindi mo sila pwedeng ipag-replace dahil sisirain mo ang batas ng SART o sisirain mo ang batas ng gramatiko, you're not fasih, at mawawala ang tamang translation. Sa ganito ay hindi ka magiging mahusay magsalita, inshallah. So, sino natuturo na sa Quran? Sino natuturo sa mga Muslim na maging fasih? The Quran. Tinuturuan niya ang isang Muslim kung paano siya magsalita ng pinakamahusay na salita. At alam natin, walang pinakamahusay na salita sa mundong ito maliban ng salitang Quran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'watul hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah